Yo, what's up mga ka-Watermax? Gusto mo ba ng negosyo na hindi nagsasara kahit pandemic? Negosyo na patok kahit sa anumang panahon? Mapabagyo, mapaaraw, mapaulan, lahat kahit mapalindol ay kumikita pa rin. Ito na ang water refilling station na hinahanap mong business. Pero bago ka mag-start ng water refilling station business, dapat alamin mo muna paano ba ang tamang pagpili sa manufacturer or sa machine na bibilin mo. So pag-usapan natin muna ang Watermax Enterprises. Watermax Enterprises is a multi-awarded water refilling station business. Tayo pa lang po ang umabot ng 6 times na #1 water refilling station manufacturer sa buong bansa. Ibig sabihin yan mga katubig, marami na tayong napatunayan bago pa tayo makilala sa industriyang ito. Nag-start po tayo ng 2008 up to present and hanggang ngayon tayo pa rin po ang leading sa buong bansa. Ngayon guys, ang Watermax ay mayroong iba't ibang klaseng machine. From package 1 hanggang package 10. Pag-usapan natin ano ba ang differences ng mga packages na ito. From package 1, so ito yung package 1 natin hanggang package 3. Yang mga machine na yan ang tinatawag nating safe drinking water. Nakakagawa po siya ng mineral alkaline machines. Ano bang pinagkaiba nun sa package 4, 5, and 6? The package 4, 5, and 6 ay mga standard water refilling station na makina. Ito yung sample ng 4. This package 4 can produce purified drinking water. Kung mapansin nyo guys, parehas po ng sukat ng ordinaryong water refilling station, yung mga sukat ng mga multimedia natin. While yung package naman po ng 7, ito yung nasa likod ko, yung package 7 po ay merong 13 by 54 size ng mga multimedia. Meaning to say, mas malalaki na siya compare sa ordinaryong water refilling station ng mga makina. Ngayon na-discuss ko na sa inyo mga guys kung ano yung pinagkaiba ng mga makina ng Watermax Enterprises. Pag-uusapan natin ngayon yung high-end ng Watermax which is yung package 7. So again, binanggit ko sa inyo kanina, package 7, 8, and 9 is the high-end machine ng Watermax Enterprises. But for the meantime, starter package tayo ng high-end machines. So ito po siya. Yung package 7 nito guys ay nagkakahalaga lang ng 390,000 pesos. May discount po siya na 40,000 pesos pag inabil nyo ng cash, which is ang amount na lang is 350,000 pesos. Sa halagang 350,000 pesos, meron ka ng high-end na machine. Ganun lang kamura yon. Pero ngayon, isa-isahin natin ang detalye. Saan ba napunta yung pera nyo na 350,000 pesos pag inabil nyo to? Simulan natin dito sa tangke na to. This is a 1,000 liters sa tangke. Dalawa po yan. Isang raw water at isang product tank. Ngayon po sa kabila. So total of 2,000 liters yung dalawang tangke. From raw water guys, hihigop yung ating feed pump. Ito po yung feed pump natin. This is a multi-stage pump which is ang sukat niya is 1.5 horsepower. Dadaan po sa ating pump controller. At pagkatapos ibubuga po niya papunta dun sa taas. Dito sa ating fully automatic head. Dadaan na naman po dito papunta sa ating FRP which is babagsak yung tubig dito. Yan. Ang itsura ng loob na ito ay ganito. Dadaan po siya sa ating active media filters. Ayan. From grade 1 hanggang grade 2 hanggang grade 3. So yung mga sukat po nito, ito po yung ating Scadlan filters na kung saan 15 years ang lifespan nito. Hindi to basta-basta nasisira. Malaking advantage na yon guys kapag ka nagme-maintain kayo ng machine dahil imagine nyo guys, 15 years lifespan. Sa ibang mga manufacturer, yearly magpapalit ka ng multimedia. Sa Watermax, matagal. And yo, pagkatapos po natin dito, dadaan naman po siya sa activated carbon. So, the activated carbon, so ito po yung sample ng activated carbon natin. Yan. So, ito po yung itsura ng loob niyan. So, lahat ng dumi guys, lalaglag yan dito sa ibabaw. At pagkatapos, ibabakwash natin. Lulutangin naman po niyang pataas na ganon. At itatapon po niya sa bandang likod nitong mga head natin. So, back to the system. Pagkatapos ito sa activated carbon, dadaan naman po siya sa ating water softener. So, pagdaan sa ating water softener, anong ginagawa ng water softener? Lahat ng hardness ng tubig or yung mga calcium buildup, hardness, ay gagawin po niyang soft. Papalambutin natin, meaning to say. Kaya nga tinatawag po siya na water softener. At ang nakakapagpalambot lang po dyan ay ito. Ngayon guys, lahat ng water refilling station, sinasabi natin may lalagay ng asin. Yan, ito pinalagay ng asin natin guys. So ilalaglag mo lang dito yung asin sa loob na yan. At pagkatapos, isi-set up ngayon namin itong ulo na nandito. Yan. Pag sinetap na po namin yan, wala na kayong intindihin, kami na pong bahala sa lahat. Ngayon, paglabas po sa head nito na water softener guys, ay dadaan na naman po siya dito sa pipe na yan. Siyempre, may tinatawag tayong low pressure switch dito at meron tayong tinatawag na
check valve dito sa gilid. Ngayon, paglabas po dyan dito sa kabila, paglabas po niyan dito, ay papasok na naman po sa mga filters natin. Ipakita ko sa inyo yung sample lang design ng filters natin. So, pagpasok po ng mga tubig dito, ayan, sabay-sabay po siyang papasok dito sa 1, 2, and 3. At sabay-sabay din po siyang lalabas dito, papunta sa kabila. Na ang sukat po nito, according sa ating flow diagram, is 5 micron. So, lahat na nandito nakikita nyo ay 5 micron filters. Paglabas po niyan, 1 micron filter. So, ito po yun. So, papasok na naman po sa kabila at lalabas na naman po doon sa kabilang side, which is, kapag gano'n ang ginawa nyong setup, mas maluwag ang labas ng tubig pag pumunta dito sa ating reverse osmosis pump. Paglabas po niya dito, dadaan po siya sa ating solenoid valve. Pag dumaan sa solenoid valve, diretso po yan, papunta sa ating vertical pump. Ngayon guys, kung sakasakaling masunog ang solenoid valve, dahil palagi naman itong nagkakaroon kung minsan ng problema, pag may low voltage at may humidity, nasisira po ito, itong part na to. So naglagay na rin kami ng bypass system dito, na kapag nagka-problema, i-on mo lang na ganun. Yan. Ganun lang kadali yun i-operate. Pagpasok ng tubig po dito, lalabas po siya dito. Ayan, paakyat po yung tubo natin. Papunta dito sa ating dalawang membrane. Sa design natin sa ating membrane, ginawa po natin siya na parallel. Actually, pwede naman po yung series. Kapag siniris mo siya, dadaan dito. Kunyari lang, series, no? Tanggalin mo to. Kunyari, sample. Ayan. Pag series, guys, ganyan ang mangyayari. Dadaan yung tubig dito at yung reject water ipapasok mo sa kabila at lalabas dito. Tapos babalik dito. So, ganun ang series. Pero yung design namin ngayon is parallel dahil kayang-kaya naman ng system natin itong ganitong klaseng setup. Again guys, ang membrane ay pwede nating i-design kung ano ang klaseng tubig na makukuha natin. That's why hindi lang yung laman loob ang dinidesign natin, even yung flow diagram. Actually, nababago natin yan. Ngayon, kung napansin nyo, itong ating package 7 ay may 10 gallons per minute. Yes, medyo malaki yung ating tinatawag na flow meter compare sa ibang mga machines namin. Okay, pakita ko lang sa inyo. This is a 10 gallons per minute. Yan. Tapos itong ordinary water station is only 5 gallons per minute, di ba? So, yun ang advantage ngayon ng package 7. Ngayon, bakit namin ginawang 10 gallons per minute ito? Dahil kapag nag-upgrade po kayo ng quadruple membrane dito, hindi ka na magpapalit nito. Ibig sabihin, parehas na rin po siya ng gamit nitong package 9. Yan. Ito naman po guys yung package 9. Sample lang. Package 9, tapos ito yung kanilang flow meter. Yan. 10 gallons per minute pa rin siya. Paglabas ngayon dito sa ating flow meter, dito na madidivide yung malinis at marumi. Okay? Lahat ng malinis ay makukuha natin dito sa ating finished product at lahat naman po ng marumi ay tatapon natin. Naglagay na rin po kami ng valve dito sa likod. Ayan, pakita ko sa inyo. Tinago namin yung valve dito sa likod guys para at least kayo lang po ang makapaggalaw nito. Again, sa buong water refilling station machine ng Watermax Enterprises na nakikita nyo ngayon guys, pwede nyong likutin yan. Okay? Actually, lahat pwede. Ito, pwede nyong galawin. Magpaturo lang po kayo sa amin kung paano ginagalaw. Hindi rin basta-basta gagalawin. Kasi ito po yung tinatawag namin na adjustment. Kung bakit ganito ang ginamit ko, kasi para at least mas makita namin at visible kapag ka may video call tayo. The normal setup na to is nakakalahati. Huwag nyo pong isasara to. Yan, bawal po siyang isarang ganyan. Kasi pag sinara nyo ganyan, lahat po ng reject water ay hindi lalabas dito at sasama sa finished product. Yun ang dahilan kung bakit ito ay laging naka-open or half open lang siya dapat. Yan. Kung bakit ganyan, again, pag calling ng video, kailangan makita ko siya kung ano yung ating status. Lahat ng maraming tubig dadaan dito. Ayan, aakit dyan. Papunta dito sa ating pipes na to. Yung pipe natin is made in Germany. Kung nakikita nyo dyan sa kitang-kita naman, made in Germany, advanced hot and cold, antibacterial water pipe. Ngayon guys, ito yung reject, ito naman yung finished product. Magkaiba siya ng linya. Now, lahat ng finished product guys, pupunta naman dito sa tanking to. Ngayon, ang reject naman, itatapon natin sa kanal. Ngayon, pagka tapos nating ma-filter dito, hihigupin naman siya papunta dito sa ating dispensing pump. So, ito naman yung tinatawag nating dispensing pump. According to diagram natin, mula dito sa tangke, na product tank natin, higupin ng dispensing pump, dadaan sa 5 micron filter, activated carbon block, at saka doon sa ating 1 micron filter, at dadaan pa sa ultraviolet. So, yung actual po niyan, ito na. Ito yung pump, may pump controller, tapos dadaan po dito sa tatlong filter na yan. Ito yung tinatawag natin kanina na 5 micron, CTO, activated carbon, at saka 1 micron. Pagkatapos, dadaan dito sa ating ultraviolet sterilizer. So again, kahit magkaroon ng contamination dito dahil na-stuck yung tubig dyan sa loob ng tangke, ay pwede pa rin natin siyang malinis gamit ang system na to o tinatawag nating post-polishing filter. So yon, ganun ka-safe ang ating design, which is dumaan po siya sa tatlong system or method. Kaya makakasigurado kayo
na lahat ng i-deliver nyo sa ating mga customers ay malinis. Ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin itong package 7 natin. Pag na-receive nyo to, actually, meron ng kasamang cord na outlet na ganito. Heavy duty naman to, guys. Pero I will highly recommend na huwag nyo nang gamitin to. Mas maganda, nakadirekta ito doon sa inyong main breaker. Siyempre, kasama yung ating royal cord na wire, which is napakakapal nito, guys. Kita nyo naman kung gaano siya kakapal. Malaki yung daliri ko, pero actually parang mas makapal pa siya sa daliri ko. So, ito yung sukat niyan. Ngayon, isaksak natin para umandar. Alright guys, so naisaksak na natin siya. Ngayon ay i-demo ko naman sa inyo paano ba siya ginagamit. Sa aming machine guys, simple lang. Meron tayong mga circuit breaker dito na kung saan, kung may problema man ang system ninyo, hindi siya basta-basta masisira. Kasi circuit breaker yan eh. Kapag ka may problem dyan or short circuit yan, magtitrip yan. Dito, pakita ko sa inyo kung paano kinokontrol. On mo lang na gano'n. Yun, umaandar na siya. On mo rin to. On mo rin yan. At on mo rin to. Okay, hintayin natin mag-automatic shutdown yan kasi wala tayo nakukuha ang water supply dito. Yun, namatay. Wait lang konti. Yun. Nag-fully automatic shutdown siya kasi nga wala naman tayong nilagay na water source dito. Ito naman po ang maganda sa design natin. Nakita nyo, ito na yon. Wala ka nang gagalawin dito masyado. Kapag ganito na ang setup mo, ang iintindihin mo na lang is mag-refill. Magkarga ka na lang dun sa may faucet mo. Ngayon, kasama sa package namin guys, yung 3 faucet nito, no? Yan. Libre yan. Pag naka-on na siyang ganyan, so operational na siya, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano ba natin malalaman kung nag-automatic naman yung makina natin. So, meron kaming hinandang mga switch dito. So, I highly recommend guys nga pala, sa mga owners ng water refilling station, you should provide yung hagdan na maliit para at least in case na meron kayong dudukutin sa tangke, meron kayong access. Guys, meron ditong lumulutang na ito, yung mga pabigat natin. So, itong mga pabigat natin, nilalagyan natin ng tubig to sa loob. Pag hinila ko tong breaker na to, ibig sabihin, dapat ang motor mamamatay. So, ngayon, kunyari may tubig na siya, dapat umandar naman siya. Ayun, umandar. Okay? So, ibig sabihin, pag wala siyang tubig, dahil nahila siya pababa, ibig sabihin, the machine should shut down. Ngayon, shut down siya dahil wala siyang tubig. Ngayon, pag may tubig na, dapat umandar siya. Yan. So, napansin nyo, umaandar na siya ngayon. At ngayon, kapag wala siyang mahigop na tubig, dapat mag-automatic shutdown to. Yun. So, napansin nyo, namatay siya. Ngayon, meron naman siyang restart dito. Pag ni-restart mo siya, andar ulit siya. At namamatay pa rin dahil nga wala po siyang tubig na nakukuha. Dapat may tubig na pumapasok dyan para hindi siya mamamatay. So, ganun ka-safe, hindi rin ito basta-basta masusunog dahil nga mayroon tayong sensor na nilagay dito. Okay, so dahil napatunayan naman natin na safe na yung machine, nothing to worry about na nag-automatic shutdown naman siya at nag-automatic on rin siya pag may tubig. Ganun ka-safe yung ating makina. Ngayon, kapag during time na kailangan mong magsara na ng pwesto, ito naman yung gagawin mo. All you have to do is just turn off mo lang to. Okay, hindi ko pala na-explain sa inyo kanina kung ano yung gamit ng mga switches na to. Simple lang, napakadali tandaan. Feed pump, ito yung feed. Ibig sabihin siya magpapakain ng tubig doon sa ating RO pump. So ito yung RO pump. Ayan. Yung RO pump hindi umaandar dahil sa wala siyang tubig na naihigop. Dispensing pump. So yung dispensing pump naman, ito yung nagbebenta ka na ng tubig. Siyempre pag nag-dispense ka, kailangan buksan mo rin yung ultraviolet sterilizer. Ito. So yung ultraviolet sterilizer, ang trabaho niyan is patayin lahat ng mikrobyo na lalabas sa inyong mga faucet. So pagpapatayin mo na siya, ganito lang kasimple. All you have to do is turn off this. Yan. Tapos, hayaan mo na siya. Kasi guys, kapag iniwan namin sa inyo yung makina, naka-on po ito, huwag nyo nang papatayin yun. Ibig sabihin, umaandar po siya at kapag na-reach na po niya yung kailangan siyang mag-cleaning, mag-self-cleaning po yung mga heads na yan. Kaya iniiwan natin nakabukas itong isang switch na to, yung feed pump. Alright, pag inabail nyo po yung machine na ito, meron po itong kasamang operational manual and maintenance. So actually, kung hindi mo napanood yung video ng ito at may nakalimutan ka, meron naman po kami ituturo sa inyong shop, sa area ninyo, actual training po yan, na operation and training seminar. Kami po ang magtuturo nun, so libre po yon. Pero iiwanan din po namin kayo ng operational maintenance manual just in case na nakalimutan nyo yung mga tinuro namin. And of course guys, kasama na rin po sa ating package yung tinatawag nating Certificate of Acceptance. Ina-acknowledge po namin na ang inyong machine ay talagang binili nyo sa amin. Kasama po itong FDA registration natin, ang ating Certificate of Product Registration from the Department of Health. And at the same time, syempre pag nag-avail ka ng makina sa amin, binibigyan po namin kayo ng building layout design.
Meaning to say guys, if you're going to avail, yan, may mga floor plan po yan, yan, tsaka electrical plan. Meaning to say, if you're going to avail a machine o water refilling station, mas maganda mag-commit ka muna doon sa inyong manufacturer. The reason why, kasi kapag hindi ka committed, of course, bakit nila kayo i-assist? So, syempre, para ma-full ang assistance sa inyo ng inyong mga manufacturer, kung dito kayo bibili, bibigyan namin kayo ng assistance. So, ano po yung mga ibibigay namin? Site visit, libre po yan. Pre-water testing, doon sa mga sample ng tubig na nakuha namin on your area para ma-customize namin yung machine. Siyempre, meron tayong tinatawag, of course, na mga training, At siyempre, ipapanotaryo din natin yung kontrata natin. Kasama, guys, sa ating mga freebies or yung promo natin, matik na yon, yung heat gun, yung pangselyo, kasama yon, and pati na rin yung mga seals, kasama po sa package natin. Pero, guys, every month, nagpapalit kami ng mga another additional promos namin. Like, ngayong May, meron po kaming mga promos sa tarpaulin, brush, at mga bottles o liquid soap. So, kasama po yan sa ating promos na binibigay ngayon kapag nag-avail po kayo, at ito po ay sa installment basis. Ibig sabihin guys, kahit installment, meron kaming mga initial freebies na kasama po sa package natin. At syempre, pag nag-cash ka, mas malaki ang discount. Bukod sa nakakuha ka ng 40,000 discount, meron pa kaming regalo sa inyo, which is ang ibibigay namin, syempre, yung t-shirt from the Credit Printing Shop. Kamukha ng suot ng damit ko, pero actually, pwede pong customize para sa inyong water refilling station. Pwedeng yung mismong water station yung ipiprint namin sa damit. At the same time, meron na rin po tayong mga 100 containers na stickers, tarpaulin, DTI registration, at ang TDS meter. So, lahat ng binanggit ko na yun ay kasama po sa ating promo this May 2023. Yan. So, sa mga darating pang mga buwan, hindi natin alam kung ano pa yung mga promos o giveaways na ibibigay natin. Pero, syempre, mas maganda kung makapag-avail kayo as soon as possible para mahabol ninyo po ang summer. Kasi ito yung panahon na pinakamagandang mag-business ng water refilling station, ang tag-init. Right, kung meron naman ako hindi nabanggit dito sa vlog na to, of course, meron naman tayong brochure of flyers na available naman dito sa Watermax Enterprises. You can visit Watermax Enterprises para ma-assist po kayo ng ating mga staff. And also, you can visit our website at www.watermaximo.com. Siyempre, para mas mabilis nyo kaming makontak, pwede kayong tumawag sa 0920-965-0272 at sa 0916-644-4406 for more details. And of course, gusto ko lang din i-update sa vlog na to dahil yung mga previous vlog ko ay matagal na. Dahil 2023 na, alam natin tumaas ang diesel. Yung mga nabanggit ko na meron tayong libreng delivery sa mga lugar na binanggit ko, Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Pangasinan. Ngayon guys, ay meron kaming additional 2,000 pesos. So ibig sabihin, hindi na siya libre. For example, taga Manila ka, magpa-deliver ka ng machine sa amin. Hindi na siya libre. Meron na po siyang plus 2,000 na delivery charge. Dahil sa, syempre, tumaas ang diesel. Malay natin guys, bumagsak ulit ang presyo ng diesel, mawawala na yun. Siya nga pala, kung meron kayong mga additional questions or di kayo naintindihan sa mga videos na ginawa ko, please comment down below and I will make a video for you. Pwede natin sagutin yan sa ating next video na gagawin. So, meron pa tayong dalawang nakaline up na video, which is yung package 8 at yung package 9. Abangan natin yan guys. At gagawan ko yan ng in-depth review para at least mas maintindihan nyo yung mga binibili nyong machine dito sa Watermax Enterprises. Alright mga katubig, tandaan nyo po, sa pagbili ng machine, hindi lang po yung pyesa ang binibili nyo rito. Ang binibili nyo po dito is the design, experience namin, expertise namin, at syempre, yung kung paano namin ito binuo na ma-exclusive namin sa inyo. Tandaan nyo po, hindi mura ang quality. Ang quality, medyo may kamahalan po yan. Pero dito sa Watermax Enterprises, we make it more cheaper for you. Yes, sa price, mura siya. Sa specs na nakalagay niya. At kung bakit naman namin nagawang mura siya, although quality siya, it is because nag-cross-cut kami, hindi sa pyesa. Nag-cross-cut kami sa aming operation. Dito sa Watermax, wala kami binabayarang renta. Kasi the whole publication, the whole area is atin. Wala rin tayong binabayarang endorser. Kumbaga, sarili na tayo. Eto na. Ito na endorser niya, ang Kuya Alfred. So, ibig sabihin, nakatipid tayo in terms of marketing. Wala rin tayong binabayarang taga-market. Ako na lang. Sa paggawa nun, guys, is napababa natin ang gastos na hindi kinakailangan. Kaya, instead na gumawa tayo ng mga matitinding advertisement, ito na lang pagbablog ko ang in-improve natin. Para nang sa ganun, guys, mabigyan ko kayo ng mura pero quality na machines. Alright, guys, kayo na lang ang umusga kung quality ba talaga ang gawa ng Watermax. Ito po ang Watermax Package 7.